So dahil po dito ay atin pong pinapaalalahanan na lahat po ng mga delegates na encounter, mag-ready na po kayo. Meron po itong registration, meron po itong excuse letter para po payagan kayo ng iyong mga boss, mga employer, kahit po ng mga teacher, na ino-honor naman nila kasi part po talaga sa buhay po natin yung spiritual renewal. Kaya paghandaan po natin, meron din tayong pre-encounter, yun po yung gagawin natin na pagtitipon bago po yung encounter po na one day. So magpaalam na po kayo. So habang tayo po yung nakatayo, let's read 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11. Babasahin muna natin yung English and then we will read sa Tagalog version po. Sabay-sabay nating tingnan ito. If you have your Bible with you, you can open your Bible now. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 11. Sabay-sabay tayo, ready, go. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves, sabi mo nga sa katabi mo, God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Everybody say, abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor, His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich. Sabi mo nga sa katabi mo, you will be made rich. Hallelujah. In every way, so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Basahin po natin yung Tagalog. Tandaan ninyo, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo'y magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Next slide. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang lahat pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. At lagi ninyong matutulungan ang iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Ang Diyos na nagbigay ng binhi sa magsasaka, everybody say binhi. At tinapay na makakain ang siya ring magbibigay sa inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba at marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipapadala sa inyo, sa kanila, sa pamamagitan namin. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Mag-pray po muna tayo. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin dito. Araw-araw, linggo-linggo, alam namin, Panginoon, as long as we are obedient, masunurin sa inyo, lagi niyo po kaming pinagpapala sa spiritual, Panginoon, na bahagi ng aming buhay. But it is our prayer today, Lord, that you would also bless us financially. Marami po sa mga kapatid namin ngayon ang napupuno ng kabalisahan, pag-aalala, patungkol sa mga babayarin, Panginoon, obligasyon na nakaatang sa aming mga balikat. Hindi po lingid ang mga ito sa inyo, Panginoon. Kayo ay Diyos na mahabagin, mabuti, dakila at makapangyarihan at may magagawa sa aming mga sitwasyon. Sa umagang ito, Panginoon, amin pong isinusuko sa inyo lahat ng mga kabigatang pinansyal, lahat ng mga alalahanin, at maging yung aming mga pinapangarap sa buhay. Batid namin na kayang-kaya ng Diyos na pasaganahin ang bawat isa po sa amin upang hindi lang kami mapagpala, kami maging pagpapala sa iba. Lord, we pray that we will learn your principle, that this is the DNA of the life groups, Panginoon, the DNA of the generosity. Help us, Lord, not to fear, not to worry, dahil ang worry palagi, Panginoon, ang kabaliktaran ng pagsamba at pagtitiwala. Ang worry, ang root cause ng maraming kasalanan.
Sa pagsisimula ng pag-aalala at pagkabalisa, doon po pumapasok ang kayabangan, pagmamataas, pagsuway, pagiging ganid, pagkainggit, at higit sa lahat, hindi pagsunod sa inyong mga utos. Dalangin po namin that you will help us rebuke worries sa buhay po namin. That we will learn to trust in you, Panginoon. Kagaya ng sinabi niyo po sa Matthew chapter 6, do not worry what you will eat, what you will drink, what you will wear, sapagkat alam na ng Diyos na lahat ng ito ay kailangan namin. Subalit isang bagay lamang pong kailangan na unahin namin kayo at pagsumikapan namin na hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran at ang mga bagay na ito ay pawang idaragdag nyo lamang sa aming mga buhay. Kaya nga, hindi kami dapat mag-alala sa araw ng bukas. Hayaan namin mag-alala ang araw ng bukas. Sapat ang biyaya ng Diyos para sa araw na ito. Nagtitiwala po kami sa inyo, Panginoon, na babaguhin nyo hindi lamang ang aming pananaw, ang aming puso, maging ang aming mga kamay sa larangan po ng pagkakaloob. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga binhing pinagkatiwala niyo po sa aming buhay. Bless this ministry, bless this church, bless niyo po lahat ng pangailangan. Let there be miracle of provision in Jesus' name, even po sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihan at mayamang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo po muna tayo. Palakpakan natin si Lord. Kumusta po kayo? Doon po sa mga gusto nang magbigay o gigil na magbigay, ay mamaya na po natin gagawin yan. Ipagpapatuloy po natin ang ating topic, ang ating tema, the DNA of the life groups. We talk about the growing genes, yung genetic po kasi, yun po yung may kinalaman sa DNA. We talk about the group genes, the gathering genes. We talk about the grind genes. Yung pong endurance na pinag-aralan natin last Sunday, we talk about maraming mga genetics composition or characteristic, katangian, na pwede pong makita sa isang life groups. At alam natin na sa life groups po, doon tayo nag-grow talaga, doon tayo lumalagaw in circles, hindi po sa pews. No? Dahil po, pag nakaupo lang po tayo, walang interaction, wala pong bahaginan. So ngayong umaga na to, I'm going to share the generosity gene. The generosity gene. Puros G po iyan. No? A disciple offers up faithfully. Alam niyo po, pag pinag-uusapan po yung usaping pera, marami ho sa atin hindi po komportable. Parang hindi po mapalagay, parang nagiging malaking issue. But you know what? No? The most talked topic by Jesus in the New Testament or even in the Bible is money more than faith and salvation. Jesus talked more on money than faith and salvation. Why? Because money matters. Sabi nga po ng iba, hindi po natin kailangan ng pera. Pero may talata sa Bible that money, especially in the book of Ecclesiastes, money solves problems. Totoo po ba yon? Naniniwala ba kayo na ang pera nagbibigay solusyon sa mga problema? Totoo po yun. Kasi pag wala tayong pera, hindi tayo makakarating sa lugar na to. At higit sa lahat, di natin mababayaran yung kuryente, yung mga umaandar na mga appliances, hindi po gagana at malamang wala ho tayo niyan kung wala tayong pera. Pumunta ho kaming Leyte nung Monday ng alas 11, gumagayak na po ako ng gabi hanggang alas 12, hinatid ako ni Pastora. Punta kaming airport, flight namin ay 4 ng umaga. Alam niyo bakit maaga lagi yung flight namin? Yun po yung pinakamura. Pinakamura at hindi po masyadong puno. No? Kaya talagang pagod na pagod. Pagdating ho namin sa Tacloban, inantay pa namin yung isang pastor galing Palawan, and then diretso na po kagad sa meeting. No? Pag kami po nagmi-mission trip, hindi po kami namamasyal. Wala hong pasyal-pasyal doon. Kung kami man makapasyal, yun po yung nadaanan lang at mostly po ang ginagawa po talaga doon ay pagmi-mission. Meron ho akong nakitang isang simbahan na mula po sa wala at ni Yolanda Binagyo. Ay grabe po yung blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. Sila ho yung nag-host sa amin. Yung kanilang simbahan po, nung Yolanda po'y sinira ang mga bubong. Nagsiliparan. Hindi na po nila mahabol. Hinanap po nila isa-isa. Nasa kaya mga bubong namin? Nagulat po sila, yung mga kapitbahay po nila, biglang nagkaroon po ng bakod na bubong. Na yero. No? Palagay nyo saan galing? Sa simbahan. Sabi po ng pastor, babawiin ko pa ba to? Mahirap naman, di ba? Ang sabi naman po ng iba niya mga kasama, hayaan nyo na po, nagkaroon ng extension yung church sa mga kapitbahay. Yun pala, niloob ng Panginoon na masira,
Kasi papalitan po niya ng bago. Naku po, ang ganda. Upgraded po at higit sa lahat po, halos yung mga disciple po nila, yung mga leaders po nila, ay nagkaroon po ng mga magagandang trabaho, naging police, naging nagwo-work sa DNR, sa DAR, yung iba po ay naging architect at engineer. All because of the generosity gene. Mula po sa kawalan, bata, estudyante, na walang-wala, baon lang po'y kulang pa, ngayon po'y malalaki na sila at pinagpala ng ating Diyos. Naisip ko po, gusto kong mangyari din po iyan sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Na hindi lang po tayo sabay-sabay nalalago sa Panginoon, kundi sabay-sabay din pong pagpapalain tayo ng Panginoon sa larangan ng pinansyal. Amen po ba doon? Sabi mo nga sa katabi mo, sama tayo dyan. Amen, no? Alam niyo po, pag pinag-uusapan na po yung usaping pera, no? Pagdating sa usaping pera, pag ito'y tinuro sa simbahan, parang eyesore kagad sa mga miyembro o sa mga tao, parang namang parang hindi okay. Hindi kami komportable yan. Pero pag pinag-uusapan po yung mga investment na ang balik ay 30% na mapakabilis, wala nang pray-pray. Meron ho kaming pastor na may binabattle po na problema ngayon na umabot sa milyon ang kanyang pagkakautang at pagkakaproblema po sa negosyong ito. Nahirap at pati kami po nananalangin. Alam niyo, sabi ng pastor na to, ang hirap din, pastor, tulungan. Ang hirap din pong ipag-pray. Bakit? Kasi nung sinimulan niya yung business na yan, na hindi niya alam pala ay scam, hindi naman kami kinonsulta mga pastor. Hindi kami nilapitan. Hindi po sinabi na, pastor, pakipag-pray nga po ito. Ano po masasabi niyo po dito? Pag lumago to, pastor, tithes ko po, di ko talaga papabayaan kay Lord. Dadagdagan ko pa. Walang ganun eh. Pero nung nagkaroon na po ng problema, naku po, ang tindi po ng dala ng problema at sakit sa ulo po ng taong ito. Dito ko po nakita na bakit ganun ang dali nating magtiwala sa dila at sa salita ng tao kesa sa banal at makapangyarihan at buhay na salita ng ating Panginoon. There is an issue sa heart po natin pagdating sa usaping pera. So, you may not be comfortable talking about money, but the best place to talk about money is in the church because the Bible talks more on money issue. At marami tayong matututunan dito. Sino po dito handa nang matuto sa salita ng Panginoon? Say amen. Sabi mo nga sa katabi mo, relax ka lang. Relax ka lang, di ba? So the generosity gene, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng DNA? No? Ang DNA is who we are and who we are becoming. Napakahalaga na kung ito'y bahagi po ng ating pong DNA, nagmula kay Kristo, ang dugong nananalaytay na napakot, tumigil sa krus ng Kalbaryo, normal at visible lang na dapat makita sa atin yung DNA na meron din po ang ating Panginoon Jesus. DNA tests have proven conclusive in determining the identity of people, even those who have been dead for many years. Pag talagang nasa dugo mo, pag talagang lahi mo, at pag talagang kamag-anak ka, kahit patay na po ang isang tao, lalabas ang totoong identity through DNA. Bakit? Nandun kasi talaga yung dugong nananalaytay. Amen? So DNA is who we are and we are becoming. So the question po ngayong umaga na ito is this. Kung sakali pong tayo po'y kinuha na ng Panginoon, sabi nga po ng iba, tigok na o di kaya spiritually dead, no? Or dead na po physically. Kung sakaling may maghuhukay sa ating spiritual na buhay ngayon, if someone started digging into your spiritual life, meron ba silang matatagpo ang DNA na match sa DNA ni Jesus? Masasabi kaya nila, conclusive po, walang duda, 100%, this man is truly a disciple of Jesus. Why? Kasi nag-match eh. Ano kayang DNA ang pwede nating kopyahin? The DNA of gathering, grind, the DNA of generosity. Yan po yung topic natin ngayong umaga na to. Pero gawin po natin mas malinaw, we're going to talk more of financial stewardship. Kasi marami ho sa atin, kasama po ako, kasama po kayo. Palagay ko'y aamin tayo, hindi tayo lagi at lahat matalino pagdating sa paghawak sa pinansyal. Amen?
Amen po? We are not that wise when it comes to handling finances. Sometimes, yung best po natin na pag-handle, hindi po best sa iba. Pag kinausap mo po si Chinkitan, maybe your best is not his best. Kasi matindi si Chinkitan. Siya po isang financial guru or advisor, no? Pwede ho niya siyang pakinggan. Bakit mahalaga ang financial stewardship? Ang sabihin ng financial stewardship, pagiging katiwala sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Wala ho kasi tayong dala-dala ngayon na atin. Lahat po'y galing kay Lord yan eh. Kasi ito po yung prinsipyo. If you don't know how to manage your money will manage you. Totoo po ba yan? Pag hindi ka matalino at hindi mo napamahalaan ang iyong kaperahan, ang pera po ang mamamahala sa iyo. Ang magdidikta sa iyo. Ang magsasabi kung anong gagawin mo. At always remember that money is a good servant. Mabuting alipin. Pag inutusan mo yung pera, punta ka doon para makatulong ka. O, yung may sakit, punta ka doon. Sa pamilya mo, punta ka doon. Biyahe tayo, mag-relax tayo, punta ka doon. Punta ka sa church para maraming magawa ang simbahan. Money is a good servant. But when money becomes your master, money is a horrible master. Pahihirapan ka. Financial freedom starts with financial wisdom. Marami tayong pinag-aaralan ng mga topic about spiritual. Paano manampalataya kay Lord, paano sumunod. But did you know, mga kapatid, how you handle or how we handle our money reflects how you handle your spirituality. Totoo po yun. Hindi mo pwedeng paghiwalayin na, alam mo, labas kasi yung usaping pera sa usaping pananampalataya. Hindi po eh. Somehow, some way, if your finances are affected, your faith will also be affected. Tama? Maapektuhan. Alam niyo po ba na isa sa number 1 na dahilan ba't nag-aaway ang mag-asawa? Huwag ko kayo mag-aaway ngayon ha. Pera. Totoo ba yon? Sabi nila, Pastor, nagkakaroon lang naman ng problema pag walang pera eh. Totoo po ba yon? Na ang problema lang sa pera ay yung kawalan ng pera. Hindi rin po. Yung sobrang pera din, problema din siya. If you don't know how to manage money. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag muna tayong aalis ha, tapusin natin to. Amen? Now, parang tumahimik na po ata tayo, no? Luke 16:13, pakibasa. No one can serve Pastor, wala akong ibang master, si Lord lang eh. Either you will hate the one or you will love the other if you have 2 masters. Or you will be devoted to the one and despise the other. Sino ba itong master na to? You cannot serve God and money. Pastor, hindi ko sinasamba ang pera. Ba't kinokontrol ka ng pera? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ba't malungkot ka? Kasi wala akong pera eh. Ibig sabihin, ang pera po ang nagdidikta sa kilos mo. So pera ang nagiging Panginoon sa buhay po natin. Totoo po ba maraming pagkakaibigan na nasisira dahil sa pera? Is it true? Totoo po ba yan? Maraming relasyon na nasisira dahil sa pera. Amen? So malinaw po mga kapatid na kailangan po nating matuto at magkaroon ng maraming kaalaman patungkol sa pera. Now, let's talk about 3 economies. Everybody say economy. The Philippine economy, nasa na? The global economy, yung pangkabuuan, apektado din tayo dito. But did you know mga kapatid, ang pinaka-the best economy na hindi naapektuhan ng inflation, ng recession, ng kahirapan, ay yung tinatawag po nating God's economy. Alam niyo po, pagdating po sa Pilipinas, totoo ba na meron na pong 5,000 pisong bill? Totoo ba yan? Meron na? Tanungin mo yung katabi mo, meron ka na? Hindi pa natin nahawakan yun, no? Pero meron na. Can you imagine, no? Pero, naalala mo yung 1,000 mo, no? Pag nasuklian na, wala na, no? Bawas na eh. Dati yung 100 pinakamataas, 500 mataas, 1,000 mataas. Pero ngayon, sa taas ng bilihin po, ay grabe po.
tumaas, merong nag-hoard na naman sa mga sibuyas, mag-impok na po kayo ng sibuyas. Pinaka-the best na regalo ngayong Pasko, sibuyas. Tumataas ang mga presyo, grabe po yung bigas, no? Masarap kasi kumain ng bigas, yung medyo naman malambot, saka mabango eh. Di ba? Yun na nga lang yung pagkain mo eh, wala ka na nga ulam eh. Pero ang taas na rin, amen? Nag-research po ako, bakit nagkaroon ng problema at bakit nagkaroon ng kahirapan na apektuhan ang ating Philippine economy as well as pati yung global economy. Just this week lang po, narinig niyo po yung balita, just this week naapektuhan po yung ekonomiya natin. Ang reason po, number 1, ito, nag-break na si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Dahil sa kanilang paghihiwalay, ay maraming ekonomista ang na-heartbroken, nagtampo. Alam niyo po ba, sumagot po ang ating former Senator Juan Ponce Enrile. Sabi niya, yung pakiramdam niyo ngayon sa Katniel, ganyan din yung naramdaman ko nung naghiwalay si Samson at Delilah. Grabe naman, buhay pa siya nung time na yun, no? Okay. Binansagan kasi siyang immortal, no? Ibig sabihin, talagang mahaba ang buhay eh, di ba? Sabi niya, Katniel, wala yan kay Samson and Delilah. matindi, no? Pero I'm just joking, hindi po yun yung dahilan kung bakit tumaas ang mga bilihin. But my point is this, saan ka sumasalig? Sa Philippine economy, sa global economy, or God's economy? Because if you are operating in God's economy, you are guaranteed a life of blessing. Pag ang iyong buhay ay nakasandal at nakasalalay sa ekonomiya ng Panginoon, paano ho niya pinapakilos, paano po ang paraan ng paggasta, pagkita ng pera sa ekonomiya ng ating Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng katiyakan ng pagpapala. Alam niyo ba mga kapatid? Everybody say God's economy. Alam mo, pag may trabaho ka, mawalan ka lang ng trabaho, kainggitan ka lang, gawan ka ng kwento, magkaroon na ng isang pandemya, lahat po ng ating sinasaligan sa Philippine or global economy, everything will vanish. Amen? Yung tindihan po natin, pwedeng malugi po yan. Anything ay hindi po sigurado sa buhay na ito eh. Pero yung ekonomiya ng ating Diyos na madalas po'y hindi natin pinananaligan at hindi tayo sumasandal doon, it is a guarantee for blessing. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Patutunayan ko po sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos that the economy of God is more stable and secure than any economy here on earth. Pero bago po yan, pag-aralan natin yung 4 na haligi ng ekonomiya ng Diyos. What are the 4 pillars to God's economy? Number 1, God's supply. Number 2, God's design. Number 3, God's cycle. Number 4, God's promise. Isa pa nga po, ulitin natin. God's supply, God's design, God's cycle, God's promise. Itong 4 na to, ang haligi o sandigan ng bawat mananampalataya na nagtitiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari sa ekonomiya sa paligid mo, kung ikay nakasandal at nagtitiwala sa ekonomiya ng ating Panginoon, hindi ka magugutom. Amen? Now, narinig ko ito nung bata ako, you are in good hands with Metrobank. Parang ang Metrobank yata ngayon yung number 1 eh. Hindi ko lang alam kung naungusan na po siya ng BDO. Palagay ko BDO siguro, no? But they really live sa logo na yan eh. You are in good hands with Metrobank. But we believe, mga kapatid, that we are in good hands with God's hand sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Anong sabi sa Isaiah 4 verse 13? For I, the Lord your God, will hold your hand, saying to you, anong sabi niya? Fear not, I will help you. Ang pangako ng Panginoon sa bawat isa po sa ating ngayong umaga na to, ay hawakan natin o hayaan nating hawakan tayo ng kamay ng Panginoon at iwaksi natin ang pagkatakot. Sapagkat ang Diyos ang nangako, hindi niya tayo pababayaan, siya ang tutulong po sa atin. So let's
talk first the first pillar of God's economy, the divine supply. The divine supply, ibig sabihin po nito, ang makapangyarihan at dakilang pagkakaloob, pagsusustento ng Panginoon ay sumasa atin kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi po dito, we recognize that God is the source of every blessing in your life. And this is the first and the most important pillar when it comes to financial stewardship. Why? Dahil marami sa atin, nakasandal at nakasalig ang ating paniniwala at pagtitiwala na ang source ng blessing mo nasa trabaho mo, nasa negosyo mo, nasa padala, nasa tindahan, nasa mga lupa na meron po, o nasa mga property, o nasa stocks or investment. No. The first important pillar that we must recognize is that God is the source of every blessing that we have in this life. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Lord yung source. In other words, hindi ka dapat kabahan sapagkat kung ikay nakasandal sa source, maputulan man yung mga resources na nasa paligid mo o inaasahan mo, hindi ka pagkukulangin ni Lord. Bakit? Kasi siya ang source ng lahat ng mga resources na to. Amen? Siya ang source. At ang prayer ko po sa mga taga-Zion Baliwag, 1 buwan na lang, kasama po ang araw na to, hindi papayag ang Diyos na wala siyang gagawing pagkilos sa buhay mo bago matapos ang taon na to. Kung ikaw ay magtitiwala kay Lord. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord sa ating mga buhay. So question, what is the source of your income? Anong source ng iyong pananalapi? Pwede mong sabihin, Pastor, sumasweldo ako ka ng ganito eh. May bonus pa, may 13-month pa. Okay, hindi po masama iyon. Pero wag mong ariin at panampalatayahan na doon nagmumula ang iyong provision. Dahil pag doon ka manalig, nagsimulang mabaliktad yung ekonomiya na pinanampalatayahan mo. Dati-rati po, sa ekonomiya ng Diyos tayo nagtitiwala, pero all of a sudden, nung nagkatrabaho na tayo, nung nagkaroon na po tayo ng posisyon, biglahong unti-unting nawawala ang pagsalig natin sa ekonomiya ng Diyos na siya ang source. Nasubukan niyo na ho ba magtrabaho at magsumikap na matindi, pero kulang at kapos pa rin? Nasubukan niyo na ho bang i-withhold ang pagsunod at pagtitiwala sa ating Panginoon, lalo na po sa larangan ng pagkakaloob, thinking na magkukulang po tayo? That is an illustration po na nagpapakita na hindi po tayo sumasalig that God is the source of our divine supply. Did you know, mga kapatid, that every good thing in your life has come as a gift from God? Ang trabaho mo, ang bahay mo, ang lupa na meron ka, ang sasakyan na dinadrive mo ngayon, yung damit na sinusuot mo, yung kinain mo kanina at kakainin mo mamaya, even yung negosyo mo, lahat yan ay nagmula bilang regalo sa ating Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, alam mo, punta ka sa bahay namin. Sakay ka sa sasakyan ko eh. Alam mo, dapat mong sabihin, sakay ka sa sasakyang ibinigay ng Panginoon sa akin. Nakakalimutan po natin na ang totoong employer po natin, hindi yung boss natin eh. Sino? Si Lord. Tinanong ko po yung mga pastor at yung mga disciple ni Pastor Mike, paano nyo kami nagagawang i-entertain dito? Alam nyo ginawa nila? Nag-absent sila lahat. Para i-accommodate. Minsan nga po tayo, mag-a-absent lang tayo pagka meron tayong papasyalan, pupuntahan. Pero sabi ko, matindi ang mga to eh. Nag-absent sila, hindi para sa sarili nilang kapakanan eh. Nag-absent sila para sa kapakanan ng iba, para sa kapakanan namin. Paano po pagkulang kayo? Ang Diyos ay kailanman, Pastor, hindi pa nagkukulang sa aming mga buhay. Therefore, hindi tayo kulang sa faith. Madalas ko itong sabihin, kulang tayo sa pagsunod sa ating pinanampalatayahan sa Panginoon. Amen? Lahat tayo dito nagtitiwala sa Panginoon. Pero ang tanong lang, paano natin ipinapahayag ang ating pagtitiwala? Siyempre, sa pamamagitan dapat ng pagsunod. Sabi sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift from above comes from the Father of the heavenly lights. Ibig sabihin po,
ito'y pagkilala na wala tayong hawak o pagmamayari ngayon na hindi po nagmula sa ating Panginoon. Amen? God owns everything valuable in this universe. We don't own anything. We only manage things for God for a brief period of time. Pag tayo kinuha na ng Panginoon, lahat ng ating pinaghirapan, pinagsumikapan, pag-aawayan, paghahatian, kung matalino'y i-invest at posibleng lumago. Pero kung unwise, mawawala ng bigla lahat ng mga pinaghirapan natin. Why? Everything is a trust na nagmumula sa ating Diyos. That's why, ito po yung pinakauna na pundasyon ng pillar of God's economy. Whether you work for it, sabihin na natin pinagtrabahuan mo yan, pinagpagalan mo yan, pinagpawisan mo yan. Whether you want it, na ipanalo mo, siguro tumaya ka sa loto, sa wedding, kung saan man po, whether you found it, natagpuan mo, or whether you receive it as a gift, same pa rin po yung prinsipyo. Si Lord pa rin ang pinagmulan lahat ng mga bagay na yon. Amen? That's why pag pinahintulot ni Lord na magkakaroon ka, magkakaroon ka. Whether by receiving, by working, by winning, or by finding, if God allows it, it will be yours pag niloob ng Panginoon. Amen? Why? Because He is the source. He is the source. Now, ito pong konseptong ito ay hindi na po bago sa Biblia. Sasabihin nyo, Pastor, problema lang naman to ngayon kasi marami mga tao ngayon merong sense of entitlement. Akin yan Ba't ko ibibigay? Alam niyo po ba na ito'y issue na even sa Old Testament? Basahin natin yung Deuteronomy 8:17-18. Maaring sabihin mo sa iyong sarili, ang kapangyarihan at ang lakas ko ang nagdala ng mga pagpapalang ito sa buhay ko. But remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayahan, ng abilidad, ng pagkakataon. Si Lord ang gumawa at lumikha ng mga opportunities para makilala mo ito, makausap mo siya, at magdala siya ng balita sa iyo o ng opportunity sa iyo. Si Lord ang nagbigay sa iyo ng karunungan, ng idea. Therefore, ang sinasabi po sa Deuteronomy, hindi tayo dapat nagyayabang. Amen? Si Lord po kasi ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Sabihin mo nga sa kanya, sa katabi mo, God is the source of everything. Ready, go. God. Number 2, a divine design. The second pillar of God's economy is not just realizing and recognizing that He is our divine supply. Pero, ang pangalawang prinsipyo po ay kung paano mo gagamitin yung pinagkaloob niya sa iyo. Dito tayo nagkakatalo. Dahil madalas ang nai-realize lang po natin when it comes to prayer for provision, ay bigyan mo ako, Panginoon. Pero, ang pagkakaloob ng Diyos sa ating mga pangailangan ay may disenyo din. Sabihin nyo nga po, disenyo. God designed you and me to be a channel of His blessing, not a container. Kaya maraming blessing ang nabubulok sa buhay ng mga tao dahil mas pinipili nila itong iimpok, itago, kaysa ito'y magamit at mapakinabangan, lalong-lalo na po ng gawain ng Panginoon. Ikaw kasi at ako'y nakadesenyo na maging channel. Ano ibig sabihin ng channel? Daanan, daluyan, hindi impukan. Alam niyo kung ano nangyayari sa mga tubig na naiimpok? Nagiging stagnant, nangangamoy, nasisira, at nagiging marumi. Nakakasira, imbis na maging pagpapala. Sabihin mo nga sa katabi mo, you were designed to become a channel of blessing. Alam niyo po, isang bagay po na-realize ko If you are a channel of blessing, God will make it sure that the flow will never stop. Amen? But if you decide in your heart that you're only a container, I tell you, ang container kasi, pag napuno na yan, gano'n mang kalaki yan, wala na pong susunod. Amen. But if you decide to yourself that you're a channel, overflowing blessing will continue to flow in your life. Ang tawag ho namin dyan ay replenishment. I-replenish lagi ni Lord pag nagamit na. Amen?
May isang pastor ang nagsabi ng ganito. Alam niyo mga Kristiyano, according to the survey, natagpuan nila na mga Kristiyano daw po ay may reputasyon na kuripot. Huwag kang titingin sa katabi mo. Kuripot. At hindi lang po sa kuripot ha. Mahinang mag-tip pag kumakain. Pagkasukli, no? Magkano po ang bill namin? 959, no? Binayaran, binalik. Pabiruin mo, kinuha pa yung sukli, no? Pati yung 9 pesos. Tinira na lang yung 1 sentavo. May isang pastor, binago po niya yan. Pag siya'y kumakain, unang tip kagad, 500 pesos. Patuwan-tuwa yung waiter. Kasi nung una, hindi siya masyadong pinansin. Sabi niya, si pastor lang yan eh. Pero nagulat po sila dahil ang sabi po ng waiter, ang galing ni pastor. 500 po yung tinip. Next Sunday po after the service, bumalik si pastor. Kasama ang kanyang pamilya. Naku po, pagbalik po niya, pinag-aagawan na siya lahat ng mga waiter. Ako. Sumunod na linggo, lahat ng mga waiter, totoo po ito, na-invite niya sa church, nadala niya sa Panginoon. Bakit? Hindi siya kuripot. Sabi mo nga sa katabi mo, pag hindi ka kuripot, makaka-invite ka. Amen? Alam niyo ginagawa natin minsan? Mag-iiwan tayo ng gospel tract. Meron ba dyan? Nandyan ba yan? Iiwanan natin ng gospel tract at sasabihin natin, Jesus loves you. Si Pastora po, ang pinaka-number 1 po talaga na madalas nagpapaalala sa akin, magkano bibigay mo? Okay na yung 3, pambira, binutulan mo. Pag gawin mo 5 piso. Si Pastora, pag nagtitip sa sa mga nagpa-park, 20, sabi ko, ano kaya maging na lang kaya ako? Yung taga-tok-tok lang. Ang lakas ng kita eh. Alam nyo, katwiran kasi ni Pastora doon sa mga waiter, sabi niya, ang sahod nila fix yan. Pag uwi nila, may bawas pa yan. Pag nasiraan ng pagkain, na short, sa kanila ikakaltas yan. Ang prayer lagi ng mga ordinaryong manggagawa, sana may mauwi akong pasalubong sa anak ko na nag-aantay sa akin. Sabi ko, oo nga, no? At yung maliit na ibibigay mo, yung malaking kagalakan sa kanilang pamilya. Palakpakan nga po natin yung mga generous Christian. Sabi mo sa katabi mo mamaya, saan ka kakain? Sabi mo sa kanya, mag-tip ka. Mag-tip. Amen? Are you a generous person by nature? Are you a generous person by nature? God designed you to be generous. He made you to be a channel of blessing, not a container. Yan po yung pangalawang prinsipyo po ng God's economy. Kaya po tayo malungkot at madalas kapos dahil pinipili po natin na tayo po yung maging sisidlan rather than daluyan ng pagpapala sa ating mga buhay. God designed you to be a channel through which He may bless others. He doesn't want you to receive His blessing and store or hoard them for yourself. He designed you to pass on His blessings to others. Siyempre po, hindi po sa sugal ha, kasi sa sugal walang nananalo eh. Amen? Naalala ko po yung kwento. Binento ho dun sa Leyte. May isang pulubi nag-abang sa sugalan, sa may sabungan, nakaabang siya dun eh. Sa labasan. Paglabas ng mga tao, humingi siya ng pera, sabi niya, palimos po, walang pera, talo. Palimos po, talo, walang pera. Palimos po, talo. Ako hanggang dumating yung time, wala ng tao sa loob. Sabi niya, naubos siya ng mga tao. Bigla siya napasigaw, sandali, may tanong ako, saan dumaan yung mga nanalo? Kasi lahat ng dumaan dito, talo. So may tanong lang ako, nasaan yung mga nanalo? Eh kasi nga po, sa sugal, walang nananalo. Saka siguro isang application na pwede natin ituro doon, no? Kahit meron ka, pag feeling mo parang talo ka, lagi kang talo. Pag sa puso mo, dineklara mo na talaga, wala ka o wala ako. Ibig sabihin nun, wala ka talaga. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, saan dumaan? He designed you to pass on His blessings para madaluyan yung pagpapala ng Panginoon sa iba. Ang sabi nga po ni Lord
Siya mismo bilang illustration po na siya'y daluyan ng pagpapala. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Paano daw iinom? Baso? Pitsil? Hindi po eh. Streams of living water will flow from within him. Grabe no? Pag inilagay mo sa iyong puso't damdamin na ikaw ay daluyan, hindi ka sisidlan. Sabi ni Lord, padadaluyin ko ang streams of water, of living water, that will flow through your life. Amen. Sino po dito gusto po maging pagpapala para sa iba? Say amen. God designed you in His image. His nature is to give. He gave light to the dark world. He gave life to a clump of clay and called him, anong tawag niya? Adam. Dahil kalikasan at nasa puso po ng ating Panginoon ang pagiging mapagbigay. He gave variety to the world by creating all the amazing animals. He gave His only begotten Son, Jesus. My friend, God is a giver and that's the way He designs us. Ang Diyos po natin ay may DNA ng pagiging mapagbigay eh. So that generosity gene or that DNA should also manifest and flow in our life. Anong sabi po sa Acts chapter 20 verse 35? We must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus Christ Himself said, sabay-sabay tayo. It is more blessed than to. Sabi niya, tulungan natin ang mga nanghihina. Sabi mo nga sa katabi mo, tulungan natin ang mga nanghihina. Bakit daw? Mas mapalad ang tumutulong at nagbibigay kesa ang tumatanggap. Anong gusto mo? Ikaw tumatanggap o ikaw nagbibigay? Kasi ibig sabihin, pag ikaw nagbibigay, ikaw ay pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po, yung pamumulubi, hindi po magandang negosyo at trabaho ng isang tao o yung paghingi. Bakit? Kasi po ito yung nagpapatunay at nagsasabing, walang binibigay si Lord sa akin. At kahit may binigay man, laging kulang, laging kapos. Amen? Mas maganda at masarap pa rin pag ikaw ay nagbibigay. Sabihin mo nga sa katabi mo, it is more blessed to give than to receive. Sabihin mo sa kanya, kaya bigyan mo na ako. Hindi. It is more blessed to give than to receive. Matthew 6:19-21. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy. Ito yung mga mga hayop po, mga kulisa po na ginangat niya at kinakain po nila yung mga tinatago ng mga kaperahan. And where thieves break in and steal. Huwag daw tayo mag-impok ng mga kayamanan sa langit. Bakit? Kasi po sisirain lang po ito ng mga kulisap, ng mga kalawang. Sabi niya, but store up for yourselves treasures in heaven. So I say this mga kapatid, when we give, we are storing treasures for our heavenly heritage. Para sa ating mga sarili. Ang ating pong pagkakaloob, you store your treasures in heaven when you are generous for the cause of heaven. Ano ba yung cause na ginagawa natin dito sa church? We make sure na maraming makakilala sa Panginoon, maraming masyaran, marami po ang mabahagyan ng mabuting balita. Therefore, if you are giving your tithes and offering regularly and faithfully, you are storing for yourself treasures in heaven. Amen? Parang walang masaya. Palakpakan naman natin si Lord, no? Amen. Sabi niyo siguro, Pastor, doon na ho tayo doon sa i-bless na ako. Hindi, malapit na po tayo, i-bless na po tayo. Amen? Okay, doon muna tayo sa paano tayo magiging blessable. Okay? So ulitin natin, ano yung unang pillar ng economy ni Lord? Divine supply. Pangalawa, divine design. Ang disenyo sa atin ay maging channel of blessing. Alam niyo, exercise po natin yan lagi, na yung lagi po tayo mag-iisip, sino kaya matutulungan ko? Hindi yung tinatanong natin, sino kaya tutulong sa akin dito eh? Ang lagi mong iniisip, sino kaya pwedeng i-bless ko? Because if you become a channel of blessing, God will make sure that the blessings will not stop to your life. Number 3, the number 3 pillar sa economy ni Lord is the divine cycle. The more you give away, the more there is to give away. Pag mas madami kang ibinibigay, mas marami kang maipamimigay. Hello? Pag mas marami kang binibigay, mas madami kang maipamimigay. Pastor,
Paano ako magkakaroon ng madami? Naibigay ko na nga eh. Yun nga eh. Kasi iba ang ekonomiya ng Diyos sa ekonomiya at mindset ng tao. Ang tao kasi, huwag kang magbigay para magkaroon ka. Pero ang mindset ni Lord, pag nagbigay ka, mas lalong marami na magkakaroon ka. Napansin niyo po ang tao, no? Mas madali siyang maniwala sa pangako ng tao kaysa sa pangako ng Diyos. Napansin niyo po? Amen? Mas madali siyang maniwala sa pangako ng tao kaysa sa pangako ng Diyos. Halimbawa po sa larangan ng pagbibigay. Kanina may nagbanggit, di ba? Sino ba yan? Si Arisa yata yan. Malakay, anong binanggit mo, Alisa? Malakay 3 verse 10, no? Bring the whole tithe. Everybody say whole. Hindi bawas. Hindi putol-putol. Ang sabi po ni Lord, buo eh. Dalhin nyo. Saka ang ika po, nire-ready na sa bahay pa lang. Hindi yung habang nagpipreach yung pastor, no? Tingnan natin, pag na-challenge tayo, dalakihan natin. Pag hindi, bawasan pa. Hindi po. Bago ka pa pupunta sa church, naka-ready na yung offering mo. Bakit? Kasi yung offering mo, yan yung pasalamat mo sa ating Diyos. Naalala ko po, may isang pastor. Preach po niya yung Malakay 3:10. Nangaral po siya patungkol sa pagkakaloob. Ibigay ninyo ang yung mga ikapo ng husto at buo. Naku po, may nakadalo po na isang unbeliever na talagang kilalang mangungutya at nangiinsulto. Sabi niya, oh, pastor, hindi ako naniniwala dyan. Sabi niya, nagtuturo ka ng tithes and offering. Yung tithes na yan, sa Old Testament lang yan. Talagang pinahiya niya yung pastor. Talagang pinagduduro pa niya, kinausap po niya. Yung pastor na to, Bisaya. Bisaya po ako eh. Kumuha ng itak yung pastor, hinahabol yung, kwento lang po to ha. Hinahabol yung nangungutsat, nangiinsulto. Talagang tatagain na. Nung malapit na po maabutan ng pastor, sumigaw po yung lalaki na to na unbeliever. Sabi niya, pastor, huwag kang mananaga, tandaan mo. Ang sabi sa Bible, huwag kang papatay. Sabi ng pastor, sa Old Testament lang yan. Of course, wala pong nananagang pastor. Marunong pala sa Bible itong ano na to. No? The divine cycle. Ito ho yung naging nakagawian at kultura po ng mga disciple. Kaya sila blinas ni Lord. No? Iisipin mo, no? Ang mindset natin minsan sa life groups, no? Alam mo, ang bait, ang generous niyan eh. Kaya siya pinagpapala eh. Alam mo, pag naging generous ka rin kagaya niya, hindi mo na iisiping manghingi at mag-abang na ikay bibigyan. Bakit? Pareho na kayo na pagpapalain ng Panginoon. Ito kasi yung cycle at concept na gusto nating makita sa small groups na hindi tayo nag-aabang dun sa meron, tas tayo wala. Actually, meron tayo eh. Lagi lang nating iniisip na wala tayo. Sino po dito naniniwala? Pag galaan, lumalabas ang pera. Pag piyesta, pag handaan, nagsisilabasan eh. Ewan ko kung saan galing. Lumalabas bigla eh. There were no needy persons among them, the Bible says, in Acts chapter 4. Ito yung life groups nila, ha? Sino dito gusto nyo? Ganun yan po yung life groups nyo. Walang nangangailangan ni isa. Bakit? Lahat meron. From time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Lahat nagkakaroon. Wala pong nagkakaroon ng lamangan. Sino po dito naniniwala sa pamilya at sa community na meron tayo, dapat walang lamangan? Amen? Pag nakikita mo, kailangan ako doon. Pag nakikita mo, meron akong may ambag, hindi mo laging iniisip yung sarili mo na, ay, exempted na po ako dyan. Sabi ni Lord, i-accept din kita sa pagpapala. Because it becomes a mindset that you want to be exempted all the time. Paano naghahangad tayo na i-bless din po tayo ng ating Diyos? Yun nga po ang tinuturo po natin sa first and second pillars of God's economy. Gusto natin yung blessing, pero ayaw natin maging blessing sa iba. Sabi ni Lord, ang blessing na yan, galing sa akin at ang puso ko'y mapagbigay. So dapat, the more na binibless kayo ng Panginoon, the more na binibless tayo ni Lord, the more tayo nagiging kamukha ng Panginoon. Hindi natin lang pinag-uusapan dito yung pagbibigay eh. Ang pinag-uusapan natin dito, that every time we do it, we give
and we share our blessings to others, we become more like Jesus. Christ-likeness ay pwedeng ma-develop sa attitude or habit of generosity. Remember, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Our God is a giver God. Amen? Being generous is not just a good idea. It is a command that we must give. Sabi ng iba, Pastor, alam mo, Pastor, kaya hindi ako makapagbigay. Now, alam po ito lagi ng mga members natin. No? We don't always teach these lessons about money all the time. Alam niyo po ito. Bihira po. Minsan lang po sa isang taon, makadalawa. Hindi po lagi. Just for the record, para ipakita sa inyo that hindi ho kami gano'n na nandidiktik lagi. But I believe this is a great opportunity for us to learn and to mature when it comes to handling money. Para maituro din po natin sa iba at sasabihin nila, alam nyo, ang mga Kristiyano na yan, ang mga simbahan na yan, namimera lang yan eh. Talaga? Kung namimera po, di sana hindi tayo nandito. Amen? Sana puno ako ng bling-bling dito. Wala eh. Kung ganun po ang mindset po natin, hindi ho tayo ganun. Lahat ng mga ipinagkakaloob ng bawat isa po sa inyo, your tithes and offering, umikot kayo paikot hanggang papuntang Pinagbarilan. Pag nakita nyo po yung lupa natin doon, masasabi nyo po, this is where our taxes go. Everything is well accounted. Lahat ng meron po tayo dito ay dahil po sa inyong tiyaga at matapat na pagkakaloob para sa gawain ng Zion Christian Fellowship Baliwag. Palakpakan natin si Lord. No? Amen? Sa kapag may ambag ka, mahirap kumalas. Mahirap mawala. Bakit? May investment ka eh. But if you just treat it na parang wala lang, parang andali kang maglahilo sa commitment mo kay Lord eh. Luke 6 verse 38 says, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure, everybody say measure. Ang sukatan na ginagamit mo, ang sukatan din na gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. So kung ang panukat mo ay ito lang din yung panukat na gagamitin ni Lord. Pero kung ang panukat na gagamitin mo ay balde, o timba, o sako, yun din pong gagamitin ng Diyos para ibalik sa'yo. The same measure you use to give is the measure God uses to give back to you. But because God is bigger than you, His measure is bigger. Naniniwala ba kayo doon? Ito lang yung binigay mo, pero ang binigay ni Lord sa'yo, sabi nga doon sa kanta, more than enough. You know this eh. If you faithfully really obey the Lord, especially on the context of tithing, makikita mo talaga na ang Diyos talaga hindi po siya papayag na may utang ka sa Kanya eh. Kasi siya yung Diyos. Alam nga naman, may utang na loob ka pa, may utang na loob pang Lord sa atin, hindi siya papayag na hindi ka pagpalain. Yan po talaga yung prinsipyo ng Panginoon. Kaya lang po, napapangunahan tayo ng worry. Tingnan niyo po yung konsepto na to ha. Pag binigyan mo ang Diyos ng kutsarita, God gives you a teaspoon of blessing. But His spoon is bigger. Ang kaibahan lang po, ang kutsarita ni Lord, parang pala. If you give with a cup, His cup is bigger. If you give with a shovel, pala, He shovels back and His shovel is much larger than ours. Ganon si Lord. He will give you good health. Ilalayo ka niya sa mga maling tao. Aalisin niya yung mga maling tao sa buhay mo para di ka mapahamak. And you would think, parang walang blessing. Hindi. Kinontrol, tinanggal ni Lord yung mga kumukuha ng blessing na binigay ng Diyos para sa'yo. Amen? Parang hindi kayo masaya pag ito yung topic, no? If you give with a bucket, balde, his bucket is much bigger. If you give him with a dump truck, listen for the beep, beep, beep. Why? Because his dump truck is much larger. Hallelujah. Amen? So you get to decide which measure God uses by the measure that you use. I am not manipulating you or controlling you. I'm just telling the principle of God's economy.
So, para hindi ka magtanong, bakit ganun, pastor? Nag-church naman ako, umatin ako ng life groups eh. Kasi kapatid, merong isang gene o genetics na hindi mo nakuha. Ano po yun? Generosity gene. And the generosity gene, trust that God is your supply. Alam niyo po, as a pastor, I'm a pastor for almost 17 years now. Marami po akong nakita na hindi nila binigay yung tithes nila, naloko, na-scam, nawala, nanakaw. Nagka-problema pa sila. Really, totoo po ito eh. Sabi ko, at ngayon gusto na po nilang ibigay kay Lord. Sabi ko, alam nyo, kung noon pa lang, binigay mo na eh. Because there's always a temptation. Really? Do you believe in temptation? There's always a temptation na pag malaki na, hindi mo na ibibigay. Pero lagi mo tatandaan, balik tayo sa first pillar, si Lord ang nagbigay noon. Kaya hindi ka dapat matakot. Amen? So pag bumalik ka lagi sa first pillar, God is the source of the supply and God has a design for the supply, hindi mo i-withhold yung para kay Lord. Palakpakan naman po natin si Lord, no? Nang sumaya-saya naman po tayo. Alam ko masaya po kayo eh. Ang tawag ko po dito, the generosity cycle. Gusto mo ba na hindi matapos, maubos, no? Buriin mo, no? Pag sinabi ko pong hindi maubos, pati yung mga taong nakalimutan na nila yung utang mo, o ikaw mismo nakalimutan na yung utang nila sa'yo, pero mo naalala ka pa at nagpupumilit pa, parang awa mo na. Hayaan mo akong magbayad sa'yo. Hallelujah. Amen? Walang nagkakasakit. Walang away, walang alitan sa pamilya. Kasi po, magkasakit ka lang, lahat ng perang tinago mo at withhold mo kay Lord, mapupunta yun sa ospital. Amen? Pag ininvest mo yan sa scam na too good to be true, lahat ng mga yan, mawawala pa eh. Pero pag sabi ni Lord, pag binigay mo sa akin yan, hindi titigil ang ikot o daloy ng pagpapala. Give, and it will be given to you. God blesses you so you can pass the blessing on to others. When you give it away, He gives you more blessing. Everybody say, itodo mo, Panginoon. Ready, go! Itodo mo. Sabihin mo sa katabi mo, ibuhos mo, Lord, sa banda rito. Ay, grabe. Pang-apat at panghuli. Ay, salamat, tapos na. Pero ito yung pinakamatindi. The divine promise. When you honor God with your income, He will meet all your needs. Everybody say, all my needs. Anong mga needs mo ngayon? Sige, sabihin mo na. No? Anong needs mo? Lahat na. Yung mga pupuntang Palawan, ako, maraming listahan yan. Yung pagsakay pa lang papuntang airport, yung kakainin, marami yan. Pag sinulat, sobrang dami hanggang Miyerkules eh. Pero hindi lang naman doon natatapos yung needs natin eh. Did you know, mga kapatid, na pati yung needs na hindi mo pa alam at hindi mo pa hinihingi, God can take care of all those needs. Amen. Totoo yun eh. Pati yung pagbabago ng ekonomiya next year na hindi mo alam, tataas na yung mga bilihin, pamasahe, God can take care of all of these needs if you trust in His economy. So, pag ginalang mo siya, pagpapalain ka ni Lord. Pero kapatid, para maisagawa po natin ito, kailangan natin ng contentment. Everybody say contentment. Kasi hindi tayo magiging generous. Sabi ng iba, alam mo kasi pastor, yung generosity, para yan sa mga mayayaman. No. Generosity is for everyone who has a plan. Who has a plan. Halimbawa, hindi muna tayo kakain sa labas, anak ha, kasi we will give sa project ng church. Hindi tayo mayaman, but we have a plan how to budget. Generosity requires a plan. Because if you don't have a plan, you will always feel that you have nothing to give. Kapos eh. Okay? Now, 1 Timothy chapter 6 verse 6 says, godliness with contentment is a great gain. Godliness with contentment is a great gain. Ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. So kapatid, ang kabanalan pala ay makikita sa kakayahan nating masiyahan sa kung anong meron po tayo. My point is this, mga kapatid, no? Huwag sa kayo masasaktan ha. Kung kaya mong gumasta sa sarili mo at sa iba ng matindi, malaki, ibig sabihin lang nun, kaya mo magbigay kay Lord. It's not that you don't have something to give for the Lord because you can do it in other instances.
Kaya natin pumunta dito. Hindi ko po sinasabing huwag kayong gumawa ng ganun eh. Because we're just trying to fix the question, how can I give? Ikapos eh. No, there's always a way. Tama ba? Sabi ko nga sa inyo, lalabas lagi ang pera pag gusto natin. Amen? Why? Because napasusunod tayo ng pera. Ang pera ang nagiging Diyos natin eh. Pero pag binaliktad natin, tayo ang nasusunod at hindi ang pera, kaya nating utusan yung pera, punta ka doon. Huwag dito. Hello? Huwag kayong magagalit sa akin ha. Ang lahat ng galit, sumigaw ng amen. Walang nagagalit. Buti na lang, no? Buti, walang na scam. Okay. Meron pong 3 levels of enough. Number 1, not enough level. Ito ho yung kahit meron ka, laging wala. Ito yung sinasabi ko sa inyo na. Pag nandito tayo sa level na to, kahit meron ka, mga kapatid, this is a mindset. At ang pinakamatindi po when it comes to financial stewardship is the wrong mindset. Na laging wala. Lagi kang wala. Laging wala. Alam mo, pag sinabi mong laging wala, sabi ni Lord, tutuhanin natin. Mawawalan ka. Amen? Pero pag lagi mo sinasabi, hindi, meron yan, magkakaroon yan. Meron nga. Amen ba? Number 2, the just enough. Sakto lang po kasi, pastor eh. Paano po? Sakto lang po eh. Paano ho yun? No? Pero ito matindi. The more than enough level. Yan mo na, pastor. Si Lord ang bahala dyan. Siya magkakaloob. Amen? Hindi pa dumarating yung pangako ni Lord eh. Inuunahan mo na si Lord at para mo sinasabi, Panginoon, excited na ako sa blessing, sa provision na ibibigay mo sa akin next year at this year sa buhay ko. Because God is always more than enough sa buhay po natin. This is a mentality. And you know what? The mind is always powerful than the hand. The mind, what the mind permits, the hand will carry. Pag sinabi ng isip mo, huwag ka maniwala dyan, wala ka talaga eh. Hindi nagagalaw to. Pero maniwala ka, pag may nakita kang sale sa Shopee, Lazada, o kahit sa SM, kahit walang pera, meron yan. Amen? Because it's always a matter of mindset. Amen ba, mga kapatid? So, lagi mong isasabihin sa sarili mo, no, mabuti si Lord sa buhay ko eh. Kaya, more than enough siya lagi sa buhay ko. Amen? That's the spirit. That's the mindset. Pag yan yung mindset po natin, sabi ni Lord, alam niyo kung anong tawag dyan? The divine convergence. Nagtagpo ang utak at isip mo sa isip ni Lord. May nagtanong kasi, paano nagawa ni Abraham na inalay niya ang kanyang anak kay Lord at papatayin niya eh? Kasi nagtagpo ang isip ni Abraham sa plano ni Lord. Nagkasundo sila eh. Naintindihan ni Abraham, sabi niya, Lord, nag-gets ko na. Hindi ko alam kung paano mo bubuhayin yung anak ko. Pero if you say so, Lord, napapatayin, iaalay ko siya para sa iyo. Alam ko, Lord, babalik mo siya eh. Ang tawag doon, nagtagpo. Pag hindi nagtagpo ang utak at isip natin, sa plano ng Lord, hindi mo siya maiintindihan sa lahat ng mga pinag-uutos niya sa buhay mo. Walang divine convergence. Amen? But when there's a divine convergence, there's a great divine provision. Sabi po ni Lord kay Abraham, tama na Abraham, napatunayan ko na wala kang itatanggi sa akin. At pinagkaloob ng Panginoon ang pangailangan ni Abraham. Ang susi is laging honor God first instead of giving Him your leftover. Sabi mo nga sa katabi mo, yung buo, hindi tira-tira. Wag tira-tira. No, ano nga uli yung sinasabi natin lagi dito? No? Ang tithes, minsan lang natin tinuturo ito, hindi po yung pag nabawas na lahat. Anong tawag doon? Pag nabawas na lahat, ang tawag doon? Net. Kundi ang tithes, bago mo pa ibawas, ibayad sa iba, dapat ay gross. Yung buo. Say for example, kung ang sweldo mo ay 10,000 monthly, magkano tithes doon? 1,000. Amen? Kung ang sweldo mo sa isang linggo ay 5,000, magkano ang tithes doon pagdating ng Sunday? Kung lingguhan ng sahod mo, magkano? 500, hindi yung nabayaran ko muna ito. Ay, ang natira na lang kay Lord, 50. Sorry Lord Sa susunod. Leftovers po ang tawag doon. Okay? Now, mabuhay po tayo sa tinatawag nating 10-10-80. Everybody say 10-10-80. 10% bigay mo kay Lord. 10% i-save mo. Saan man yung saving na yan, basta sure, hindi po manloloko. 80%,
Yan yung gastahin mo. Mabuhay tayo dun sa 80%. Huwag ka na magdagdag. Kung pag big bro ka lang, huwag ka na mangarap mag-Starbucks. Big bro lang muna to, no? Tatakan mo na lang, SB to, SB, no? Higupin mo na, no? Bakit? Konting dagdag lang. Maapektuhan yung gastos mo. Ito yung sinasabi natin, generosity always requires a plan. Amen. Malungkot talaga kayo. If you can live by the 10-10-80 plan now, it's time for radical surgery in your expenses. Panahon na pa, operahan ng ating mga bulsa at pitaka. The smartest thing you'll ever do is to put God first in your financial life. Naibigay mo nga yung pinaka-first at tiwala mo kay Lord pati yung financial, kaya mo rin gawin yan. Bago matapos yung taon na to. Put God first in your financial health now. Sabi po ni J.L. Kraft, siya po ang may-ari po ng yung mga cheese po na Kraft. The founder of Kraft Foods, no? And then yung mga mayonnaise. Sabi niya, the only investment I ever made which have paid constantly increasing dividends, kumita ng malaki, is the money I have given to the Lord. Hindi daw po yung negosyo niya. Pastors will do their greatest service in leading their men to understand the truth of God concerning the stewardship of time and money. Sabi niya, hindi ako nalugi. Kasi lahat ng binigay ko sa Panginoon, lalo pang nagpayabong sa negosyo namin. Anong sabi sa Malakay 3 verse 10? Pwede bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Pwede. Will a man rob God? Yet you are robbing me. Sabi ni Lord, ninanakawan niyo ako. Sa paanong paraan niyo ako ninanakawan? You have not given me your 10th part of what you receive. Principle number 1. And your gifts. Sabi niya, that's why you are cursed. Ano ba sabihin ng curse? Hindi tayo makaalis-alis sa cycle of poverty, cycle of debt, or cycle of financial difficulty. So anong solution? Dalhin niyo ang inyong mga ikapo ng buong buo sa aking tahanan at subukin niyo ako, sabi ng Panginoon. Kung hindi ko bubuksan ang mga durangawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang rumaragasang pagpapala sa inyong mga buhay. See, para maintindihan po natin yung Malakay 3:10, basahin mo yung 8, buo na malinaw. The greatest robbery did not happen in money heist. Spain ba yon? The greatest robbery sometimes happens in the church. Pero hindi po sa mga taga-Zion Baliwag. Amen? Parang konti lang nag-amen Amen? Amen. Sabi ni John D. Rockefeller, billionaire, I never would have been able to tithe the first $1 million I ever made if I have not tithed my first salary, which was $1.50 a week. Kasi pag lumaki na, mahirapan ka na. See, ang faith mo nabibuild up sa maliit. Simulan mo na sa maliit. Kasi check naman pag maliit pa lang binibigay mo na kay Lord, sigurado po yun, hindi yan pababa, laging pataas. Sabi mo nga sa katabi mo, spaghetti pataas. Pag blinas ka ni Lord, pataas yan. Kaya lang, pag hindi ka sanay sa malaki, hindi mo ibibigay ng buo. At hindi po ang church o ang pastor, ang atin pong dinadaya si Lord sa kasarili natin. There was a story, I like to share this. Malapit ako matapos, no? A true to life story, no? May isang seaman ako pero hindi ako natuloy na nung siya'y nagkasakit, hindi siya naniniwala na siya po ay makakapasok pa sa trabaho. Nagka-COVID, pero pinagaling ni Lord nung time ng pandemic. And then, nung nakita po ng tita niya, ang taas pala ng sweldo mo? Nangako po siya, hindi ko pa man po natatanggap yan. I will give in dollars sa simbahan po natin. Dumating na po siya, naibigay na po niya yung mga una niyang tithes. Pero itong year na to, pagdating niya, hindi siya nakadiretso sa church nila kasi kailangan niya umuwi sa Iloilo. Sakay siya ng plane. Nakita na po yung plane ng kanyang misis at ang mga anak niya. Sabi niya, ayan na yung plane ni daddy mo. Nagulat po siya. Let's look at the next picture, no? Nagulat po siya. Yung plane kasi, imbes na lumapag, pinabalik sa Manila. Pinabalik sa Manila. Anong reason, no? Security reason.
Pero ang sabi ng disciple na to, hindi to security reason. May purpose si Lord eh. Pagkababa niya, binalikan niya yung tita niya na taga San Juan, binigay niya yung tithes niya. Sabi niya, may message si Lord eh. Baka may masamang mangyari pa at mawala pa to. Binibigay ko na po ng buo para sa ating simbahan at sa gawain. Alam niyo po, sabi ng pastor, matindi si Lord. Dahil alam niyang may pangangailangan ng kanilang simbahan, kailangang sumunod ng disciple na to sa ating Panginoon, pati eroplano, kayang kontrolin ng Diyos at pabalikin. Kaya ni Lord na gumawa ng paraan pag hindi ka sumunod sa Kanya at hindi ka naging faithful sa iyong tithes and offering para kay Lord. Sabi siguro ng iba, no, sa dinami-dami ng linggo, ito panadaluhan ko. Pero dapat ang mindset mo, sa dinami-dami ng linggo, ito yung pinaka-the best na dinaluhan ko in Jesus' name. Dahil dito ako pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo nangyari po sa lalaking yon? Lalo pang tumaas yung sweldo niya. Sino dito gusto tumaas ang sweldo? Ang pagtaas ng sweldo ay pagkilala lagi, Lord, sa iyo nagmumula lahat. Therefore, Lord, ako'y channel lang, hindi sisidlan. Padaluyin mo ang pagpapala sa aking mga buhay. Amen. Amen po ba? If anyone asks you, why are you untying it? Sabihin mo, kailangan ni Lord. Yun kasi yung asno, kukuhanin ng mga disciple eh. Pag tinanong kayo, ba't nyo kinukuha yan? Kinakalagad nyo. Kailangan kasi ni Lord eh. Sabi ni Mother Teresa, if you give what you do not need, hindi. If you give what you don't need, it isn't giving. Mga kapatid, we don't give. Kahit kami po nila pastora, as our family, we don't give dahil mayaman kami. In fact, kailangan namin yung binibigay namin. Lagpas pa po sa amin pong tinatanggap. Kailangan namin siya eh. But we recognize that is the concept of tithing. Kailangan mo, pero pinagkakatiwala mo sa Diyos. Kasi kung aantayin mong sumobra, kailan pa yon? Eh, si Lord nga ang source ng sobra eh, di ba? So walang sobra pag di ka sumunod sa Panginoon. Hello? Amen? Peter Marshall, give according to your income, lest God make your income according to your giving. Hala, mag-ingat po tayo. Kasi pag tumataas na yung sahod natin, doon na po tayo natatakot. Why? Kasi po, you must raise your standard of giving, not your standard of living. Kasi pag tinaas natin yung standard of living natin, kulang talaga eh. Pero sabi ni Lord, ang dapat na itaas natin, standard of giving. Sige ka, sa paraan ng pagbibigay mo, ibababa ni Lord. May isang kwento niyan, pastor, nagpa-pray. Pastor, itaas mo, pag-pray po na tumas yung sahod ko. True to life story, pinag-pray ng pastor. Nagbigay po siya, 1,000 weekly. Pastor, pag-pray mo pa, gusto ko po, pangako ko kay Lord, 10% sa ibibigay ni Lord sa akin, ibibigay ko sa church. Tumaas yung sahod niya. 100,000, naging 10,000 na yung tithes niya. Eh, naging kalahating milyon. Alam niyo, sabi niya, malungkot po true to life story, sabi po niya, Pastor, pakipag-pray nga po kay Lord at nandito po ako para sabihin, pwede na ba akong lumaya sa covenant ko kay Lord? Anong ibig mo sabihin? Pwede bang tumigil na ako doon sa pinangako ko kay Lord na magbibigay ako ng 10%? Anong sabi ng pastor? Sige kapatid, halika dito, pagpipray kita. Panginoon, tanggalin niyo na rin po ang increase na binibigay niyo sa anak niyong ito. At ang sabi po ng miyembro, ay pastor, hindi na po. Di hamak na mas malaki ang natitira sa akin kesa doon sa binibigay ko lang kay Lord. Amen? The principle of giving will always be deceived by Satan. At sasabihin ni Satan lagi sa'yo, kulang yan sa'yo. But godliness with contentment is a great gain. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Alam niyo po, may naayos na mag-asawa na dating hiwalay because of giving. Laging pinagpipray ng misis na to, Pastor, Lord, bumalik nawa yung asawa ko na buo, maayos, matapat at may takot sa iyo. By the grace of God po, they are now a stable, loving, and godly family. Why? Because the principle of tithing does not only guarantee blessing to you financially, but even relationally at sa kabuuan ng iyong buhay pagkatao. Principle of obedience kasi yan eh. Pati yung buhay ng mga hindi nababago sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Do your giving while you're living
So you're knowing where it's going. Habang buhay ka pa, ibigay mo na. Para pag kada samba mo, nakikita mo, salamat Lord. May napupuntahan yung aking pagkakaloob. Real living is found in God's blessing cycle. He gives to you and you give away. He gives you more and you give away more so that He can give you even more. This generosity cycle is really a life cycle. Everybody say life cycle. God judges what we keep by what we keep. God judges what we give by what we keep. The trouble is that too many people are spending money they haven't yet earned for things they do not need to impress people they don't like. Yan yung sad reality. Naalala niyo po yung kwento ko po nung panahon ng pandemic, may isang pastor sa denomination natin sa Zion. Pinangakuan siya ng kanyang miyembro, Pastor, mag-close lang yung deal na to sa mayor, taga Batangas eh. Magbibigay ko ng malaki sa simbahan. Pati sa inyo, Pastor, i-bless ko rin kayo. So pinag-pray ng pastor. Ay pa, imantakin mo po after 1 week, nag-close yung deal ng mayor. Binigyan niya siya ng paunang pera. Naalala niyo yung kwento ko na to? Binigyan siya ng paunang pera. Pero wala pong tithes na dumating sa simbahan. Alam niyo po kung ano nangyari? Ang imbis na tithes ang nangyari, nakabili siya ng bagong sasakyan. Tapos yung forma niya totally nagbago. Nag-aantay lang po yung pastor at yung leaders, no? Yung sinabi niya na para sa Lord, wala pong dumating. Sumunod na linggo, namatay po yung mayor, nakausap niya sa kontrata. Binawi yung perang pinang-down kasi hindi na matutuloy. Hindi na niya alam paano ibabalik. Kasi binawi. At hindi lang po yun. Bumalik siya sa kanyang pastor at nagsasabing, please pray for me kasi nagkaroon ako ng sakit. Karamdaman na nakakailangan po ng matinding medical attention. Ito po isang malinaw po na paalala that there's a curse when we disobey our commitment to the Lord. Hindi po ito pananakot, mga kapatid. Ito po ipaalala sa mga masunuring disciple, kagaya niyo at kagaya ko. Amen? Pero iba ho yung isa. Siyempre, malalaking simbahan po ito eh. Yung isa po, nangako siya, Pastor, magbibigay ako ng 1 million sa church natin. Nagbinigay nga. Matindi ang church na to, no? 1 million. No? Alam niyo po ba, sabi niya, Pastor, nung binigay ko po yung tithes ko sa church, kinabukasan po, nahanap ko po yung titulo na matagal ko nang hinahanap na akala ko nawala at nanakaw na. Na malaki ang presyo. Tapos yung kanyang mga pinapaupahang mga rentals, property, naupahan po. At parang bumalik lang din po at sobra pa yung kanyang itinayad sa Panginoon. Two kinds of disciple. One choose to worry and have it his way, but one choose to trust the Lord and have the Lord's way. Sinong blines ng Panginoon? Yung sumunod sa Diyos. Ito po ang cycle na gusto pong makita ng ating Panginoon. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Sa Tagalog, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ni Lord ng malaking bagay. So balit ang hindi tapat sa malaking bagay ay hindi rin tapat sa maliit na bagay. Let us always be faithful kay Lord. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay sa atin. Tiyak, everybody say tiyak. Tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Binigay nga si Jesus sa salvation mo Ano pa kaya yung pambayad sa bills? Amen? So ngayong umaga na to, we will pray. And mamaya, pag-pray po natin, we will also give our tithes and offering. Sige po, upo na lang po pala tayo kasi mahaba-haba itong prayer ko na Let's all be seated na lang po pala. Let me pray for you now. Pero may binanggit po doon sa 2 Corinthians, ang binhi o seed. Ang seed po, hindi kinakain. Pinantatanim kasi yun Yun yung itatanim nyo ngayon para kay Lord. Huwag nyong kainin. Let us pray. Pakitaas nga po natin yung ating tithes and offering. Panginoon, sa pahamagitan po ng iyong mga salita, we declare and we pray that this tithes and offering is yours, Lord, and yours alone, hindi po sa amin, hindi namin pagmamay-ari. Ano man po ang mga pagpapalang natanggap namin, itong mga nagdaang araw, at maging yung tatanggapin pa lang namin, Lord, sa mga susunod na araw, ay sa inyo po nagmumula, kinikilala po namin yan.
at yung nararapat na para sa iyo, ipagkakaloob namin, Panginoon. Today, we thank you because our life operates on God's economy. That you are the source of every blessing. That we are just a channel, Panginoon, that there's a cycle of prosperity na hindi matapos-tapos. And there's a divine promise, Lord, that you will supply all our needs. Today, Panginoon, we cast out fear, worry, pag-aalala that withholds us, Panginoon, from obeying you. Today, we choose to trust in you. As we give our tithes and offering, Lord, this is not just the money or monetary na usapan. This is all about our faith and love and obedience sa inyo. Panginoon, I just pray na ang mga kapatid ko mismong ito ang makapagpatunay na hindi nga talaga kayo nagkukulang, Panginoon. Walang maliit o malaki na pagkakaloob na hindi nyo tatanggapin at hindi nyo pararangalan at pagpapalain. Today, we just want to give our best sa iyo, Panginoon, because you have given your best to us, Panginoon. Lord, today, pagpalain niyo po kami financially, physically, spiritually, relationally, mentally. And accept this tithes and offering na meron kami para sa inyo. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. As we give our tithes and offering, we will sing the song Jaira, no, para kay Lord. Cause you are Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. Palakpakan natin si Lord. Amen. We will have our communion. Sige po. I-distribute na po natin. Basahin nga lang po natin itong ipa-flash po sa projector, LCD. LED pala, no? Basahin po natin to. Ken, paki-flash nga lang. Habang dinidistribute yung mga elements, no? Jesus has the final say or the final word. Galing po ito kay Bishop Eli. Okay? Sa dulo, banda Ken. Bert, ikaw na nga lang, Bert. Okay. Sabi po dito, pwede ba natin basahin, no? Jesus Christ indeed is the last word. The last word in human history. Siya daw po ang may pinakahuling sasabihin o salita sa buong kasaysayan. The last word in your personal life and mine. Jesus is the last word, hindi yung cancer, hindi yung kahirapan, hindi yung kawalan, hindi yung bankruptcy, hindi yung divorce, hindi yung kamatayan, hindi rin yung impyerno. Hindi yun yung magsasabing hanggang dyan ka na lang, tapos ka na, end ka na. No. Jesus is the last word in our life and mine.
And He will have the last word in your life and mine. In other words, no, kung gaano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan yung huling salita sa buhay mo o ang ending ng buhay mo. Yung sasabihin ni Lord na mas paniwalaan mo. But at the same time, it's also a challenge na hindi dapat ikaw at ako ang masusunod at magsasabi, hanggang dito lang Lord yung gagawin kong pagsunod sa iyo, kundi yung sinasabi ng Panginoon. He must be the last word sa ating buhay. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at nagwika. Ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Sa tuwing kakainin nyo ito, kainin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin gawin, mga kapatid. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, dumampot siya ng saro, nagpasalamat at nagwika. Ito ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin gawin, mga kapatid. Let us pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa kabutihan nyo. Salamat sa paalala na hindi ang kahirapan, kawalan, problema, pagsubok, karamdaman ang may huling salita na magsasabi sa aming mga buhay na hanggang dito na lang kami. Kundi ang pangako nyo, Panginoon, na may magagandang bagay na mangyayari pa sa amin. And for that, Lord, we are thankful because ang Diyos na nagpasimula ng magandang bagay sa aming buhay ay hindi patapos. The best is yet to come. Ito rin po ay isang hamon sa amin na hindi ang aming pagpapasya, hindi ang aming nararamdaman, hindi ang aming opinyon, ang may huling salita sa aming pagsunod sa inyo, kundi kung ano ang sinasabi ni Jesus para sa amin. Kaya Panginoon, sa hapong ito, susunod kami sa iyo. Pararangalan namin kayo. Maluluwalhati ka, hindi lamang sa aming spiritual na buhay, maging sa aming pinansyal. Pagpalain niyo pong bawat isa sa amin, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po'y tumayo para sa ating victory song.